Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Nandito tayo ngayon sa timog ng Galilea, sa isang kamangha-manghang lugar, sa misteryosong lungsod ng mga patay na tinatawag na Beit She'arim. Bakit kailangan ng isang maliit na lungsod sa Galilea ng napakalalaking pader at malalaking tarangkahan para ipagtanggol ang lungsod? At bakit may mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng sinaunang mundo na pumupunta rito para dito ilibing? Anong misteryo at lihim ang tinatago ng lungsod na ito? Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Ang lungsod ng Beit She'arim ay itinayo mahigit 2,000 taon na ang nakalipas, noong panahon ni Haring Herodes. At ito ay napakahalaga kaya ito ay idineklara bilang pamanang pandaigdig ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Ang Beit She'arim ay nangangahulugang bahay ng mga tarangkahan. Ito ay dahil malamang na may malalaking tarangkahan dito sa lungsod kasama ng malalaking pader at isa sa mga tarangkahang ito ay natagpuan na sa mga arkeolohikal na paghuhukay noong 2015, ibig sabihin, kamakailan lang. Kilala rin natin ang lungsod sa pangalan nitong Griego, Bizara. At ang unang tumawag sa lungsod na Bizara ay si Flavio Josefo, isang dakilang historiador na nabuhay noong panahong Romano. At kahit na ang Beit She'arim ay isang medyo maliit na lungsod, ito ay magiging pinakamalaking necropolis sa buong Israel. Ang necropolis ay ang lungsod ng mga patay at isa sa pinakamakakapal sa buong Imperyong Romano. Mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay pumupunta rito upang mailibing at isa sa mga pasukan papunta sa mundong ito ng mga patay ay sa pamamagitan ng pintuang ito. Doon tayo pupunta ngayon para tuklasin ang ilang lihim ng lungsod na ito. At sa tingin ko, ang Beit She'arim ay isang napakagandang lugar, pero sa parehong panahon, nakakagulat na kakaunti lang ang nakakakilala dito. At dito pa lang sa entrada, makikita na natin ang mga sarcophagus at libingan na nagsisimula ng kumalat. At mamamangha kayo sa laki ng lungsod na ito sa ilalim ng lupa. Isa talaga itong tunay na labirinto. At ngayon, nakikita na natin ang una sa 30 catacomb. Ibig sabihin, isa lang ba talaga itong catacomb, mga kaibigan? At may 30 na natagpuan na at malamang marami pang iba na matutuklasan pa lang. Ang mga Hudyo mula sa buong sinaunang mundo ay dinadala dito para ilibing. Makikita natin ang mga inskripsyon sa Aramaiko, Hebreo, Griego at Palmyrie dahil dito. Dito natin nalalaman ang pinagmulan ng mga tao. May mga taong dito na nanirahan sa Tiro, Sidon, Beirut, na ngayon ay nasa Lebanon at sa Antioquia, na ngayon ay bahagi ng Turkey. Palmyra, sa Syria, at pati na rin mga lugar na ngayon ay nasa Jordan, Iraq, at maging sa Yemen. Pero isang bagay na pareho sa lahat ng mga taong ito ay lahat sila ay mga Hudyo. At makikita rin natin ito sa menorah na ito na ipinapakita sa loob ng kuweba, at pati na rin sa iba pang mga simbolong Hudyo na matatagpuan sa lugar. Ilan sa kanila ay mga Hudyo mula sa Israel at ang iba naman ay tinatawag nating mga Hudyo ng diaspora, mga Hudyong naninirahan sa ibang bahagi ng mundo. At ito ay karaniwan na noon pa mang sinaunang panahon at hanggang sa kasalukuyan. Ibig sabihin, may mga Hudyo pa ring naninirahan sa labas ng Israel hanggang ngayon. At noong panahong iyon, may malalaking komunidad sa mga lugar na ngayon ay tinatawag na Syria, Lebanon, Iraq, Egypt at pati na rin sa ilang bahagi ng Imperyong Romano. At marami sa mga Hudyo na dinadala mula sa diaspora para ilibing dito, nagdadala rin sila ng mga simbolo at elemento mula sa mga bansang pinanggalingan nila, na maaaring minsan ay medyo kakaiba. O maaari rin nating sabihin na may pagdududa pagdating sa kulturang Hudyo. Isang halimbawa nito ay ang sarcophagus na ito, dito, na napakaganda. Ngunit mayroong representasyon ng isang toro sa itaas at isang ibon, isang agila sa ibaba.
Ang agila na, madalas ay iniuugnay din sa mismong Imperyong Romano. At dito, isa pang halimbawa ng dekorasyon ng isang sarcophagus. Nakikita natin dito ang dalawang leon. Ang lungsod ay may malalaking pader, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito magiging sapat dahil ang sementeryong ito ay nanakawan sa paglipas ng kasaysayan. Tingnan ninyo, nakakatuwang makita na ang mga libingan ay basag, halos lahat sa parehong bahagi. Dito sa gilid kung saan malamang na naroon ang ulo ng tao, dito rin may maliit na butas sa gilid kung saan nakalagay ang ulo ng tao. Makikita ninyo, halos lahat ay ganito rin ang pagkabasag. Bakit? Dahil noong unang panahon, madalas, ang mga pagano ay naglalagay ng mga barya sa ilalim ng dila. Ito ay para pambayad nila sa pagpasok sa ilalim ng mundo. Ayon sa kulturang Greco-Romano, ito'y sementeryong Hudyo. Hindi talaga naglalagay ng barya sa ilalim ng dila ang mga tao. Pero hindi ito alam ng mga magnanakaw ng libingan kaya binabasag nila para hanapin ang mga iyon. At oo, ang mga tao dito ay inilibing. Minsan may mga alahas, minsan may mahahalagang bagay at karamihan sa mga libingan dito, sa kasamaang palad ay ninakawan na. May ilan na natagpuan naming buo pa. Ang Beit Sherim ay masisira at iiwanan sa ika-4 na siglo AD pagkatapos ni Kristo. Kaya, ang mga pinakabagong bagay dito ay hindi bababa sa 1,600 taon na ang tanda. At ang lugar na ito ay muling matutuklasan lamang noong 1,871. Kaya, sa kasamaang palad, ang tanging mga tao na dumaan dito sa loob ng mga siglo ay talaga namang mga magnanakaw ng libingan. Pero, bukod sa napakalaking bahagi nitong ilalim ng lupa, mayroong maliit na bayan ng mga buhay, pati na rin ang panlabas na bahagi na may kabuuang 10 ektarya. At bukod sa mga bahay, natagpuan dito ang isang sinagoga. May maliit na industriya ng langis ng oliba, natagpuan ang isang bahay-aralan, mga pampublikong gusali at, syempre, ang mga pader at mga tarangkahan. Ngunit ang laki at kahalagahan ng bayan ay hindi sapat na dahilan para gustuhin ng napakaraming tao na dito mailibing. Lalo na ang mga galing pa sa malalayong lugar para lang mailibing dito. Para maintindihan ito, babalik tayo 2,000 taon sa nakaraan at kikilalanin ang isa pang catacomb. Isa sa mga pinakatrahedya at pinakanakakatraumang sandali para sa mga tao ng Israel ay ang pagkawasak ng ikalawang templo ng Jerusalem noong taong 70 pagkatapos ni Kristo. Hanggang noon, ang puso at sentro ng mga tao ng Israel at ng Hudaismo ay nasa templo ng Jerusalem. At biglang winasak ng mga Romano ang templo. At ano ang mangyayari? Sa sandaling iyon, ang sentro ng mga Hudyo ay lumipat mula mula Jerusalem papuntang Galilea. At noong ikalawang siglo, ipinanganak ang isang rabino na tinatawag na Rabbi Yehuda Anasi, si Rabino Yehuda, ang prinsipe. Tinawag siyang prinsipe dahil siya ay inapo mismo ni Haring David. At siya ay maninirahan dito sa Beit Sherim. At ang Beit Sherim ay magiging sa praktika ang puso ng mundong Hudyo. At dito niya isusulat ang Mishnah na kinukuha ang mga oral na tradisyon, ang oral na Torah, at sisimulan niyang isulat ito. At dahil dito, si Rabino Yehuda Anasi ay magiging pinakamahalagang tao sa bayan ng Israel noong kanyang panahon. Bukod pa sa, gaya ng sinabi natin, siya ay buhay na inapo ni Haring David. At siya ay ililibing dito sa Beit Shari, mismo sa loob ng kuweba na ito. Papasok na tayo ngayon at titingnan natin ang lugar na ito, tara na! Tulad ng nakikita ninyo, medyo masikip ang pasukan. Sa panahon ngayon, mahirap talagang maintindihan kung gaano kahalaga si Rabino Yehuda Anasi. Siya ang leader sa politika,
relihiyon at espiritual. At siya rin ang pinuno ng Sanhedrin na isang hukuman ng mga rabino at sila ang mga hukom ng bayan ng Israel. Ang Sanhedrin ay orihinal na nasa Jerusalem, ngunit nang masira ang templo, dumaan din sila sa Galilea at dahil kay Rabino Yuda, dumaan sila partikular dito sa lungsod ng Beit Sherim. At dito sa harap natin, makikita na natin ang libingan ni Rabino Yuda Anasi. At makikita ninyo na kahit gaano siya kahalaga, mas simple ang libingan niya kumpara sa iba pang nakita natin. Ang katotohanan na si Rabino Yuda Anasi ay nakalibing dito, kasama rin ang iba pang mahahalagang rabino. Marahil ay nagpapaliwanag kung bakit maraming tao mula sa malalayong lugar ang humihiling na mailibing din dito. At dahil din sa ipinagbawal ng mga Romano ang libing ng mga Hudyo sa Jerusalem at sa bundok ng mga Olibo, marami ang napilitang humanap ng ibang lugar para mailibing. Pero hindi pa rin ito ganap na ipinaliwanag kung bakit. Hindi naman talaga kailangan ng sementeryo ng malalaking pader at tarangkahan para sa proteksyon. Ano pa ba ang meron dito sa lungsod na nagbigay katwiran sa ganitong laki ng puhunan para sa mga pader at tarangkahan? At ang sagot sa misteryong ito ay maaaring nasa bloke na ito dito. Ang nakikita ninyo mga kaibigan ay hindi bato. Ito ay isang bloke ng salamin na may timbang na 9 tonelada. Oo, ito ay salamin mga kaibigan. Ngayon, paano nga ba ginagawa ang ganito kalaking salamin? Ginamit nila ang kuweba na ito bilang isang malaking pugon. Kinailangan nilang sunugin ang 10 toneladang hilaw na materyales para maabot ang temperatura na 1,050 grado sa loob ng 5 hanggang 10 araw. Ngayon, nang ginawa nila ang salaming ito, nagkaroon ng maliit na problema na mali ang halo ng mga materyales o kaya naman ay nakaapekto ang material mula sa mismong kuweba sa estruktura ng salamin na ito. Dahil dito, pumusyaw ang kulay at hindi naging malinaw o transparent. Kaya nagpasya silang iwanan ito at gawin ulit sa ibang lugar. Ngayon, ano nga ba ang espesyal sa isang bloke ng salamin? Una, gaya ng nakita ninyo, hindi basta-basta ang paggawa ng ganitong salamin. Pero itinuturing na luho ang salamin noong sinaunang panahon. Tanging ang pinakamayayaman lang ang kayang bumili ng salamin. At ginagamit ito para sa maliliit na produkto. Minsan ginagamit sa alahas sa mga bote ng pabango, pero hindi ito madaling gawin. At ang iilang tao lang na nakakaalam ng sikreto ng paggawa ng salamin noong sinaunang panahon, mga kaibigan, ay talagang maginhawa ang buhay. Pwede nating sabihin na ang sikreto na iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa mismong mamahaling salamin. Bukod sa pabrika ng salamin na natagpuan dito at sa bloke na may 9 tonelada na hindi naging maayos, nakakita rin sila ng mga piraso ng salamin na buo at perpekto. Tingnan ninyo ang mga maliit na lalagyan na ito ng salamin. Napakaganda at orihinal mga kaibigan, mula pa noong panahon ng Romano at noon, napakamahal ng mga ito. At isa sa mga lugar na maaaring ginamitan ng salamin ay sa mismong templo ni Solomon. 3,000 taon na ang nakalipas. Mas nauna pa ito sa lungsod ng Beit Sherim, gaya ng nakasulat sa unang aklat ng mga hari 6.4. Halonish Kufim Atumim, na ang ibig sabihin ay mga bintanang malinaw, at ang atumim ay maaaring ibig sabihin ay hindi tinatablan ng tubig o malabo, pero ang Halonish Kufim na malinaw na bintana ay malamang tumutukoy sa mga bintanang may salamin. Kaya, ang kayamanang malamang na gustong protektahan ng mga pader at tarangkang ito ay hindi ginto, pilak, o ang sementeryo, kundi ang salamin. At higit pa sa salamin, oo, ang sikreto ng paggawa ng salamin. Ngunit teorya lang ito. Ano sa tingin ninyo?
Ano sa tingin ninyo ang pinoprotektahan ng mga pader dito? Ngayon, lalabas na tayo mula sa ilalim ng lupa ng Beit Sherim. Sana nagustuhan ninyo ang makilala ng kaunti ang kakaiba at misteryosong lungsod na ito. Kung gusto nyo pa ng videos mula Israel, mag-subscribe lang sa channel at magkita tayo sa susunod.